Isang tanong ang gusto kong isipin mo sandali. Ano ang gagawin mo kapag ang parehong tubig na sumisira sa buhay mo ay siya ring nagliligtas dito? Hawakan mo ang iniisip na yon dahil sa oras na matapos akong magsalita, hindi mo na muling titingnan ang isang tasang kape o isang binaha na bodega sa parehong paraan. Maligayang pagbabalik sa kwento ng tunay na ganti ni tatay. Kunin ang merienda mo, maging komportable, at tandaan na ang mga tao sa mga kwentong ito ay may lahat ng pagkakataon na kumilos ng maayos. Pinili lang nilang magkamali. Magkomento ka at siguraduhing mag-subscribe. Magugustuhan mo rito. Ako si Mateo Kalayag at 14 na buwan na ang nakalipas ay mayroon akong lahat. Hindi naman talaga lahat. Hindi ako ang taong mayet at bakasyon sa Baguio, pero may factory ako na Kalayag Precision Parts na nakatayo sa 4 ektarya sa labas ng Malolos, Bulacan. 43 empleyado na tinatawag ako sa unang pangalan. Isang asawa na si Diana na dati nagbabalot ng 2 sandwich para sa tanghalian ko dahil sabi niya lagi akong nakakalimot kumain kapag excited ako sa bagong kontrata. At lagi akong excited sa mga bagong kontrata. Pagkatapos ay dumating ang baha. Hindi ang mabagal na umuusad na baha. Hindi ang uri na may 3 araw na balita at oras para ilipat ang muebles sa itaas. Pinag-uusapan ko ang isang Martes ng umaga sa Marso. Bumuka ang langit. At sa tanghali, ang Kalayag Precision Parts ay nasa ilalim na ng 6 talampakan. Ng brown na tubig. 6 talampakan. Nawala ang aking mga CNC machine. Nawala ang inventory ko. Ang mga filing cabinet na may 12 taon ng kontrata at record ng kliyente na lumulutang saan man malapit sa parking lot na parang malungkot na metal na bangka na nanonood sa lahat. At sinabi ko ang tanging bagay na masasabi ng isang lalaki sa sandaling iyon. Well, ganun na nga. Ang aking foreman, isang malaking tahimik na lalaki na si Dennis, ay nakatayo sa tabi ko. Tiningnan niya ako ng pahilig at sinabi, "Okay ka lang, boss." At sinabi ko, "Dennis, hindi na ako naging okay mula 2019, pero pinahahalagahan ko ang tanong." Hindi siya tumawa. Walang umalis ng matagal pagkatapos niyon. Ang insurance company ang unang pagtataksil. Hindi ang huli pero tiyak na ang warm-up act. Naghain ako ng claim sa loob ng 48 oras. May dokumentasyon ako, litrato, 12 taon ng masusing record dahil lagi sinasabi ni Diana na obsessive ako sa papeles. Sinasabi niya iyon bilang reklamo. Naging ang tanging papuri na mahalaga kailanman. Ang adjuster, isang maputla, manipis na lalaki na si Gerardo, na mukhang hindi pa naligo sa ulan sa buong buhay niya, ay lumabas, naglibot, nagtype ng mga bagay sa tablet, at sinabi sa akin na may enerhiya ng isang nagbabasa ng grocery list. Kalayag, ang preliminary assessment ay nagmumungkahi na ang flood event ay maaaring mahulog sa ilalim ng Act of God Exclusion Clause sa inyong policy. Kakailanganin naming magsagawa ng buong review. Tinitigan ko siya. Gerardo, sabi ko ng dahan-dahan. Sinasabi mo ba sa akin na partikular na tinarget ng Diyos ang aking factory? Kumurap siya. Sinasabi ko ang natural disaster classification dahil kung dumating ang Diyos hanggang Milagros, Bulacan para bahain ang aking building partikular, parang deserve ko ng dahilan. Isang note o ano? Hindi nakita ni Gerardo iyon na nakakatawa. Inilagay ako ni Gerardo sa isang review list na mukhang walang katapusan. Umalis si Diana noong isang Huwebes. Hindi noong baha. Hindi sa kaguluhan kung saan maaaring naintindihan ko ito. Umalis siya 4 na buwan pagkatapos ng ako ay nasa gitna ng pakikipaglaban sa insurance company, natutulog ng 4 na oras sa gabi at nabubuhay sa gas station sandwiches. Umupo siya sa tapat ko sa kusina table, ang aming kusina table, ang isa na binili namin ng magkasama sa isang estate sale at inayos namin mismo. At itiniklop niya ang kanyang mga kamay na parang magde-deliver ng board presentation at sinabi, "Mateo, marami akong iniisip." At sinabi ko, "Tungkol saan?" At sinabi niya tungkol sa atin, tungkol saan ito patungo, tungkol sa kung kaya ko pang gawin ito. Inilagay ko ang aking kape. Patuloy na gawin ang ano, Diana? Ang mag-asawa. Dapat sana iyon ang nagsabi sa akin ng lahat. Isang babae na hindi kumikibot kapag sinasabi mo ang ganun ay matagal nang nagdesisyon at naghihintay lang na mahabol mo. Hindi ako built para sa survival mode, sabi niya. Kailangan ko ng stability. Kailangan ko ikaw kailangan ng stability, inulit ko.
Nawala ko lang ang 12 taon ng trabaho sa isang umaga at kailangan mo ng stability. Huwag mo akong gawing villain dito. Tiningnan ko siya ng matagal. Ang babaeng ito na nagbabalot ng 2 sandwich dahil nakakalimot akong kumain. Ang babaeng ito na ang sulat kamay ay nasa gilid pa rin ng aking coffee mug mula sa isang kaarawan, 4 na taon na ang nakalipas na hindi ko mapalitan dahil mukhang sentimental idiot ako. Hindi kita ginagawang anuman, sabi ko ng mahina. Nagtatala lang ako ng timing. Isang maleta, isang kahon ng mga bagay na napak na niya, na nagsasabi sa akin na ang desisyon ay hindi naman bago. Hinalikan niya ako sa pisngi na parang malayong kamag-anak sa libing, at lumabas patungo sa isang sasakyan na naghihintay na sa curb. Tumayo ako sa bintana at pinanood siyang umalis. Pagkatapos ay gumawa ako ng kape, dahil ano pa ba ang gagawin mo? Ang motel ay tinatawag na Sunrise Inn, na maaaring deeply ironic o deeply optimistic, depende sa araw. Room 114 na, single bed, isang na may 3 channel na gumagana, at isa na puro static, na pinapanood ko minsan dahil parang honest ito. Nanirahan ako sa isang routine na parang isang nalulunod na tao na naninirahan sa tubig. Dahan-dahan pagkatapos ay lubusan. Bawat umaga, sinasakyan ko ang 7 oras 15 minuto bus papuntang downtown para makipagkita sa mga abogado, adjusters, contractors, at iba't ibang tao na ang trabaho ay sabihin sa akin kung bakit hindi pa maibabalik ang buhay ko. Bawat gabi, sinasakyan ko ang 640 bus pauwi. Ang driver sa evening route ay isang lalaki na si Roy Kison. Malalaking kamay, mukha na parang mapa ng isang lugar na nakaranas ng panahon. Mid-negatibo 50 siguro. Ang uri ng lalaki na mukhang nakaupo na sa driver's seat mula nang imbento ang bus. Hindi siya masyadong nagsasalita. Ako rin hindi. Pero sa paligid ng linggo 3, nagsimula akong magdala sa kanya ng kape mula sa cart sa labas ng downtown station. Plain black coffee lang, walang fancy. Sa unang pagkakataon na inabot ko ito sa kanya, tiningnan niya ito, pagkatapos ang daan at sinabi, para saan ito? At sinabi ko, dinadala mo ako pauwi gabi-gabi. Parang pinakamaliit na magagawa ko. Tumango siya ng 1 beses. Kinuha ang tasa. Iyon ang buong relasyon namin sa loob ng 11 buwan. 1 tasang kape. 1 tango. Paminsan-minsan, kung masama ang traffic, si Roy ay titingin sa salamin at sasabihin ang isang bagay na parang, construction sa 5th ulit. At sasabihin ko, natural. At iyon na ang buong usapan. Ito ang pinakamagandang relasyon na mayroon ako. Ngayon, narito ang bahagi kung saan kailangan mong sumandal dahil nagtatayo ako ng eksena. Ibinigay ko sa iyo ang baha, ang factory, ang asawa, ang motel, ang routine. Pero wala sa mga yon, wala ang aktwal na kwento. Ang aktwal na kwento ay nagsimula sa isang Miyerkules ng gabi sa Pebrero nang si Roy ay nagmaneho ng diretsyo pasalungat sa aking stop. Tumingin ako mula sa aking phone, Milagros at 6. Ang stop ko ay nawawala sa likod na bintana na parang lahat ng iba pa sa buhay ko. Roy, sigaw ko. Na-miss mo ang stop ko. Hindi siya sumagot. Tiningnan ko sa paligid. Walang laman ang bus. Ako lang. Hindi ko man lang napansin na lahat ay bumaba na. Tumayo ako at naglakad patungo sa harap at doon ko narinig ang pneumatic hiss ng lahat ng pinto na naglalak ng sabay. Huminto ako sa paglalakad. Ang mga mata ni Roy ay natagpuan ako sa rearview mirror at iba sila sa bawat ibang gabi. Hindi ang steady, tahimik na mga mata ng lalaking nanonood ng traffic. Ito ang mga mata ng isang naghihintay na matagal. Sinabi niya, at maririnig ko ang mga salitang ito sa buong buhay ko, sinabi niya. Umupo ka, Mateo. May 2 lalaki sa eskinita sa likod ng 5th at Crane ngayon. At may isang babae na malapit nang magbayad sa kanila ng 100,000. Anong babae? Tiningnan niya ako sa salamin ng isang mahabang segundo. Ang asawa mo. Umupo ako. Nagpatuloy ang bus sa dilim at sinabi ni Roy ang 2 salitang nagbaliktad sa lahat ng akala ko tungkol sa pinakamasamang taon ng buhay ko. Sinabi niya, panoorin mo ito. Kung nakarating ka na rito, gawin mo sa amin ang isang mabilis na pabor. Mag-subscribe. Maraming nanonood ng hindi ginagawa ito pero wala itong gasto sa iyo at nangangahulugan ng lahat sa amin. Salamat ng buong puso. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa katahimikan. May iba't ibang uri.
May komportableng katahimikan. Ang uri na ibinabahagi mo sa isang taong pinagkakatiwalaan mo, kung saan walang kailangang sabihin dahil lahat ay nasabi na. May awkward na katahimikan, ang uri sa dinner party kapag may nagsabi ng medyo offensive at biglang lahat ay naging interesado sa pagkain nila. At may katahimikan na nakaupo sa loob ng gumagalaw na bus sa gabi sa pagitan ng isang lalaking kakarinig lang ng pangalan ng asawa at isang bus driver na may mga lihim sa likod ng mga mata. Ang huli, iyon ay may bigat. Nakaupo ako 4 na hanay sa likod, hawak ng mahigpit ang metal bar ng upuan sa harap ko na parang utang nito sa akin ang pera. Ang utak ko ay ginagawa ang bagay na ginagawa nito kapag mas mabilis dumating ang impormasyon kaysa sa maproseso. Umikot lang, walang traction, walang nagiging kapaki-pakinabang. Paulit-ulit kong iniisip, 100,000, 2 lalaki, ang asawa mo. Sumandal ako at sinabi, sinusubukang panatilihin ang boses na level ngunit nabigo ng lubusan. Roy, ano ang nangyayari ngayon? Sino ang mga lalaking iyon? Ang malalaking kamay niya ay nakapatong sa manibela na parang ordinaryong Miyerkules lang kami. Mga private investigators, sabi niya. Magagaling ex-military. Nakaupo sila sa eskinita na yon sa loob ng 3 oras. Bakit? Na nangangahulugan na ang unang 2 ay nangyari na. Na habang ako ay nasa room 114 na ng Sunrise Inn nanonood ng static television at kumakain ng gas station sandwiches at iniisip na ang pinakamalaking problema ko ay ang baha at isang heartless na insurance adjuster na si Gerardo. Ang asawa ko ay nagwiwire ng pera sa mga taong hindi ko kilala. Roy, sabi ko ng dahan-dahan. Gaano katagal mo nang alam ito? Tahimik siya sandali pagkatapos ay sapat na katagal. Inihinto niya ang bus sa isang madilim na bahagi ng Meridian Avenue, inilagay ito sa park, at inabot sa ilalim ng upuan. Kinuha niya ang isang phone, hindi ang regular niya, isang pangalawa, mas luma, prepaid, at itinaas ito para makita ko sa salamin. Tatawagan ko siya ngayon, sabi niya. Kailangan kong tahimik ka. Lubusang tahimik. Kaya mo ba yon? Halos tumawa ako. Halos. Tinatanong mo ang lalaking ang buong buhay ay nababaligtad kung kaya niyang umupo ng tahimik habang tinatawagan mo ang arranged wife niya sa misteryosong phone. Sabi ko. Kaya ko. Nag-yell siya. Binilang ko ang rings. 1, 2, 3. Talagang natagpuan ko ang sarili kong umaasang hindi siya sasagot, na isang kakaibang bagay na asahan, pero hindi ako eksaktong nag-operate sa full rational capacity. Sinagot niya sa ika-4 na ring at ang boses niya. Hindi ko narinig ang boses niya sa loob ng 4 na buwan. Tinamaan ako sa isang lugar na hindi ako handa. Parang eksaktong pareho siya. Calm, composed, medyo impatient sa paraan na lagi niyang sinasagot ang tawag mula sa numbers na hindi niya kilala. Sinabi niya, hello. Ang boses ni Roy ay nagbago. Hindi dramatically, bahagya lang na flatter, na parang inilagay niya ang isang bagay pababa. Sinabi niya, ang drop location ay na-compromise. Kailangan mong ilabas ang iyong mga lalaki sa eskinita. Patay na katahimikan. 3 buong segundo nito. At ito ang bahagi na kailangan mong talagang pakinggan. Sa halip na sabihin ang anong eskinita, sa halip na sabihin sino ito, sa halip na sabihin ang alinman sa libo-libong bagay na sasabihin ng isang inosenteng tao, sinabi ni Diana, gaano ka-compromised. Nahuli ni Roy ang mga mata ko sa salamin ng 1 segundo lang. Ang ekspresyon niya ay hindi nagbago, pero ang mga mata niya ay nagsabi, narinig mo yon, di ba? Narinig mo eksaktong ibig sabihin yon. Narinig ko. Gaano ka-compromised? Hindi ko alam ang pinag-uusapan mo. Hindi mali ang numero mo. Sumabak siya diretso sa operational damage control na parang isang babae na matagal nang namamahala sa isang komplikadong bagay. Sinabi ni Roy compromised enough na dapat mag-alala ka. Sinabi niya, si Henley ba ito? Hindi, mas maikli ngayon. Nang bumalik siya, ang boses niya ay bumaba ng kalahating oktaba at may something careful na pumasok dito. Kung gayon sino ito? Isang taong nakakaalam tungkol sa Levi, Diana. Ang katahimikan pagkatapos niyon ay napakahaba at mabigat na sa isang sandali ay talagang naisip ko kung nag-hang up na siya. Tiningnan ko ang phone screen sa kamay ni Roy. Nakakonekta pa rin, patuloy na binibilang ang segundo. Pagkatapos ay sinabi niya ng mahina, ano ang gusto mo?
Natanto ko na hawak ko ng mahigpit ang seat bar na puti na ang mga kuko ko. Binuksan ko ang mga daliri ko isa-isa na parang physically dinidisassemble ang isang bagay. Ang levee, sabi ko. Kakaiba ang dating ng boses ko. Hello. Ano ang kinalaman ng levee sa kahit ano? Inilagay ni Roy ang bus pabalik sa drive. Lahat, sabi niya. May kinalaman ito sa lahat. Nag-usap siya habang nagmamaneho ng dahan-dahan. Ang paraan ng pagsasalita ng isang lalaking matagal nang nagdadala ng isang bagay at sa wakas ay maingat na inilalagay ito pababa. Ang pangalan niya ay hindi lang Roy Kison, ang bus driver. 8 taon na ang nakalipas, si Roy Kison ay si Roy Kison, ang civil engineer, isang senior consultant na kinontrata ng Milagros County para suriin ang drainage infrastructure sa kahabaan ng Sampaga River Basin. Ang trabaho niya ay tukuyin ang mga kahinaan, i-flag ang mga panganib, magsulat ng mga report. Sumulat siya ng isang partikular na report, isang report na nag-identify ng isang tiyak na seksyon ng flood barrier sa eastern edge ng Industrial District bilang critically under-maintained. Isang seksyon na sa sapat na ulan ay mabibigo. Isinumite ko ang report na yon noong 2019, sabi niya. Isinumite sa County Board, nagpadala ng kopya sa 3 magkahiwalay na oversight office. Ano ang nangyari dito? Na-review ito, sabi niya, ng isang subcommittee at pagkatapos ay tahimik na ibinaon ng isang city engineer na si Francisco Baldon na nagpasya na masyadong mahal ang mga repair at masyadong mababa ang risk para bigyang budget. Tinitigan ko ang likod ng ulo niya. Roy, sabi ko, iyon ang seksyon na nabigo. Iyon eksaktong seksyon na bumaha sa iyong factory, sabi niya. Hindi ako makapagsalita sandali. Gumagalaw ang bus sa madilim na kalye at nakaupo lang ako doon sinusubukang hanapin ang sahig sa ilalim ko dahil parang patuloy itong gumagalaw. Hindi iyon ang lahat, sabi niya. Siyempre, hindi. Nawala ni Roy ang kanyang karera dahil sa report na iyon. Nang mangyari ang baha at nagsimulang magtanong ang mga tao, kailangan ni Francisco Baldon ng isang taong sisipsipin ang sisi. Ang report ni Roy, ang isa na dapat patunayan na ginawa niya ang trabaho, ay tahimik na binago sa county records. Binago ang dates, pinahinang ang mga rekomendasyon. Sa oras na tiningnan ng sinuman, ang dokumento ay nagsasabi na sinuri ni Roy ang barrier bilang adequate na may minor monitoring. Tahimik siyang pinalayas na may maliit na settlement at non-disclosure agreement na nilagdaan niya bago niya lubusang maintindihan kung ano ang nilalagdaan. Kaya naging bus driver ka, sabi ko. Naging bus driver ako, sabi niya. At nagsimulang manood dahil alam ko na ang nangyari ay hindi aksidente. Hindi ko lang mapatunayan kung sino ang nagpasya na magandang ideya na hayaan itong mangyari. At nalaman mo 3 buwan na ang nakalipas, sabi niya. Tumigil siya. Inikot ang bus sa isang kalye na hindi ko kilala. Ang baha ay hindi lang kapabayaan, Mateo. May isang taong alam na mabibigo ang barrier, at may isang taong gumawa ng financial arrangements bago ito mangyari. Isang taong makikinabang sa pagkawasak ng mga industrial properties sa East Side. Naramdaman ko ang isang malamig na bagay na nanirahan sa base ng aking gulugod. Anong uri ng financial arrangements? Inabot ni Roy sa side pocket ng driver's door at lumabas ang isang nakatuping envelope. Inabot niya ito pabalik sa akin nang hindi lumilingon. Sumandal ako at kinuha ito. Sa loob ay mga nakaprint na dokumento, financial records, isang property portfolio na hindi ko kilala hanggang sa 3 pahina at nakita ang isang signature na tinitingnan ko na sa loob ng 11 taon. Diana kalayag na may petsa 14 na buwan bago ang baha. Bumili siya ng options sa 3 parcel ng lupa sa east side ng Industrial District. Lupa na halos walang halaga kung ang mga factory dito ay operational at nagiging fortune para sa commercial redevelopment kapag nawala na ang mga ito. Ang factory ko ay nasa gitna ng lahat ng 3 parcel. Itinupi ko ang mga papel pabalik sa envelope na may pag-iingat ng isang lalaking humahawak ng isang bagay na maaaring sumabog. Alam niya, sabi ko. Kakaiba ang dating ng mga salita sa bibig ko, masyadong simple para sa ibig sabihin nito. Alam niya na darating ang baha. Nag-invest siya dito sa paligid ko. Tumango si Roy ng isang beses. Ang 2 sandwich, sabi ko ng stupidly, irrelevantly. Lagi siyang nagbabalot ng 2 sandwich dahil nakakalimot akong kumain. Nagbalot siya ng 2 sandwich, sabi ko ulit.
At hindi ko alam kung bakit paulit-ulit akong bumabalik dito maliban na ito ang bagay na pinili ng utak ko upang kumatawan sa lahat ng naniwala ako tungkol sa aming kasal. At lumabas na kahit ang mga sandwich ay isang performance. Sinabi ni Roy ng mahinahon para sa isang lalaking kakabomba lang ng buong pag-unawa ko sa huling 14 na buwan. Pasensya na, Mateo. Tiningnan ko ang bintana. Ang mga lalaki sa eskinita, sabi ko pagkatapos ng isang sandali. Ang mga investigator, sila ay sayo. Bumubuo ka ng kaso. At kailangan mo stop, binuksan ito. Kailangan mo ng isang taong may personal standing, isang taong maaaring maging witness, isang taong may motive na ituloy ito, na hindi mababayaran o mapipilitang bitawan. Pero sa salamin, nakita ko ang pinakamahinang tango. Iyon ang dahilan kung bakit mo na-miss ang stop ko. Iyon ang dahilan kung bakit ko na-miss ang stop mo. Sumandal ako sa upuan. Sa labas, ang Milagros ay dumadaan sa dilim. Ang mga kalye na sinasakyan ko sa loob ng 11 buwan, walang nakikita. Isang lalaki lang sa bus na walang pupuntahan, dala ang kanyang kalungkutan na parang carry-on bag. Tiningnan ko ang envelope sa aking mga kamay. Pagkatapos ay tiningnan ko ang likod ng ulo ni Roy. Ano ang mangyayari susunod, tanong ko. Inikot ni Roy ang bus sa 5th Street. At habang mabagal kaming dumaan sa bunganga ng eskinita sa likod ng 5th at Crane, nakita ko ang dalawang figura na nakatayo sa mga anino. Nanonood, naghihintay. Sinabi ni Roy susunod, magkakamali siya. At kapag ginawa niya, sinulyap niya ako sa salamin ng isang huling beses. Siguraduhin nating nanonood ang buong mundo. Kung matagal ka nang nakikinig at gusto mo ng mga kwentong tulad nito na patuloy na dumating, talagang nakakatulong kung pindutin mo ang like button at mag-subscribe. 77% ng mga tao ay hindi ginagawa, pero iyon ang nagpapatakbo sa lahat ng ito. Kaya, salamat ng totoo. Kailangan mong maintindihan ang isang bagay bago tayo magpatuloy. Hindi ako ang uri ng lalaking madaling umiyak. Lumaki ako sa isang sambahayan kung saan ang ideya ng aking ama tungkol sa emotional expression ay isang firm handshake at ang parirala na pwede pang mas masahol. Natapakan ko ang daliri ko minsan sa edad 9, nagsimulang tumulo ang luha at tiningnan niya ako sa ibabaw ng newspaper at sinabi, lakarin mo lang, Mateo. Ang daliri ay nandyan pa rin. Kaya kapag sinasabi ko sa iyo na nakaupo sa bus na yon na hawak ang envelope, tinitingnan ang signature ng asawa ko sa mga dokumentong nagpapatunay na siya ang nag-engineer financially ng pagkawasak ng lahat ng ginugol ko ng 12 taon na itayo. Kapag sinasabi ko sa iyo na naramdaman ko ang isang bagay na nabiyak sa likod ng aking mga mata, kailangan mong maintindihan na hindi iyon kahinaan. Ito ang tiyak na surgical pain ng isang lalaking natanto na ang taong pinagkakatiwalaan niya ng husto sa mundo ay matagal nang ang pinakamapanganib na tao sa kanyang buhay. Ipinark ni Roy ang bus, hindi sa depot, hindi sa stop. Pumasok siya sa isang lot sa likod ng isang saradong hardware store sa Clement Street, pinatay ang makina, at lumingon sa upuan para harapin ako sa unang pagkakataon sa buong gabi. Mas matanda siya ng malapitan. Malalim ang mga linya sa paligid ng mga mata niya. May mukha siya ng lalaking nagdadala ng mabigat na bagay sa loob ng maraming taon at simpleng inayos ang postura sa paligid ng bigat. Sinabi niya, okay ka lang. Tiningnan ko siya. Roy, sa huling 40 minuto, natuto ako na ang asawa ko ay nakipagsabwatan upang bahain ang aking factory, nagbabayad ng cash sa mga tao sa mga eskinita, at ikaw, ang lalaking binibigyan ko ng kape sa loob ng 11 buwan, ay talagang isang disgraced civil engineer na nagpapatakbo ng private investigation mula sa isang city bus. Tumango siya ng dahan-dahan. Kaya sabi ko, para sagutin ang tanong mo, hindi, spectacularly hindi ako okay, pero nakikinig ako. Magpatuloy. Gumalaw ang sulok ng bibig niya. Hindi eksaktong ngiti, pero malapit. Inilatag niya ito ng malinis. Ang dalawang lalaki sa eskinita, ang kanilang mga pangalan ay Garrett at Phil, parehong dating Army investigators, parehong kasalukuyang lisensyadong private investigators sa Bulacan. In-hire sila ni Roy 6 na buwan na ang nakalipas, naubos ang karamihan sa natitirang settlement money niya. Sa loob ng 6 na buwan, dokumentado nila ang mga galaw ni Diana, ang mga bayad, ang mga pagpupulong, ang paper trail na nag-ugnay sa kanyang land investments kay Francisco Baldon, ang city engineer na nagbaon sa report ni Roy at pagkatapos ay binago ito upang takpan ang mga bakas. Dahil narito ang bahagi na nagpalala sa lahat.
At talagang hindi ko akalain na maaaring lumala pa. Pero ang buhay ay creative sa ganoong paraan. Hindi inilibing ni Francisco Baldon ang report na yon ng mag-isa. May isang taong humiling sa kanya. May isang taong lumapit sa kanya 18 buwan bago ang baha na may napaka-specific na hiling. Hayaang mabigo ang barrier. Antalahin ang mga repair. Kapag dumating ang tubig at darating ito, sabi ng report. Siguraduhin ang papeles ay nagpapakita na lahat ay adequate, na walang maipapredict. Kapalit, nakatanggap si Francisco Baldon ng napakalaking anonymous deposit sa isang account na hindi alam ng asawa niya. Ang taong gumawa ng hiling na yon, sa tingin ko alam mo na. Lumapit siya direktang kay Baldon. Tinanong ko sa pamamagitan ng intermediary, sabi ni Roy. Isang property lawyer na si Curtis Webb, napakaingat na lalaki, napakamahal. Pero natagpuan ni Garrett ang isang bayad mula sa secondary account ni Diana, isang account na hindi mo alam, sa firm ni Webb na may petsa 16 na buwan bago ang baha. Kinurot ko ang tulay ng ilong ko, isang secondary account. Binuksan niya ito noong 2018 sa kanyang maiden name. Umupo ako sa katotohanan ng iyon Diana Mercado. Iyon ang sasabihin ng account. Diana Mercado, na naging Diana Kalayag, na nagbabalot ng 2 sandwich na umupo sa tapat ko sa aming refinished na kusina table at sinabi, hindi ako built para sa survival mode. Na mukhang nasa planning mode na sa loob ng maraming taon. Roy, sabi ko. Bakit kailangan niyang mawala ang factory particular ang land deal? Maaari niyang bilhin ang property kahit saan. Itiniklop ni Roy ang kanyang mga kamay. Dahil ang Kalayag Precision Parts ay may right-of-way covenant sa central parcel. Sabi niya, hanggat ang iyong factory ay operational, hindi niya maikokonsolida ang 3 parcel para sa commercial redevelopment. Ang covenant ay nakatago sa orihinal na deed mula 1987 at nakatali sa active industrial use ng property. Tinitigan ko siya. Kaya, hindi lang niya kailangan ang baha, sabi ko ng dahan-dahan. Kailangan niya ang aking factory. Partikular, kailangan niya akong wasakin. Pinakasalan niya ako na alam namin hindi namin eksaktong alam kung kailan niya natukoy ang covenant. Sabi ni Roy ng maingat. Pero ang account ay binuksan noong 2018. 4 na taon sa inyong kasal. 4 na taon. Na nangangahulugan na may 4 na taon na maaaring totoo. O baka yun lang ang bagay na sinasabi ng isang lalaki sa sarili upang hindi tuluyang maghiwalay sa likod ng isang nakapark na bus. Pwede pang mas masahol, Mateo. Nandyan pa rin ang daliri. Salamat, tatay. Hindi nakakatulong ngayon. Nag-vibrate ang phone ko. Tiningnan ko pababa. Unknown number. Sinulyap ko si Roy. Sinabi niya, sagutin mo. Sinagot ko, katahimikan sandali, pagkatapos ay isang boses na hindi ko kilala. Lalaki, mababa, hindi nagmamadali. Kalayag, ako si Curtis Webb. Tumayo ang lahat ng buhok sa aking mga braso. Tiningnan ko si Roy ng malalaki ang mga mata at binigkas ng walang tunog. Webb, at siya ay tumuwid agad, inabot ang prepaid phone. Nagpatuloy si Webb. Sa tingin ko dapat magkaroon tayo ng usapan bago lumala pa ang mga bagay kaysa sa kailangan. Sabi ko, pinapanatili ang boses na remarkably steady para sa isang lalaking ang buong nervous system ay sumisigaw. Paano mo nakuha ang number na ito? Binigay sa akin ng asawa mo, sabi niya. Mga 10 minuto na ang nakalipas. Kaya, tumawag siya pagkatapos mag-hang up ni Roy sa kanya. Siyempre. Dahil si Diana ay hindi nagpanik. Si Diana ay namamahala. Iyon ang bagay tungkol sa kanya. Siya ang pinaka-composed na tao na nakilala ko. At dati kong iniisip na yon ay isang quality. At ngayon naintindihan ko na ito ay isang survival mechanism na pag-aari ng isang babaeng nagpapatakbo ng long game sa loob ng maraming taon. Nag-aalala siya, sabi ni Webb. At kapag nag-aalala ang aking mga kliyente, gumagawa ako ng tawag. Ano ang gusto niya? Gusto niyang malaman kung ano ang kakailanganin, sabi niya. Para mawala ang gabi na ito. Tiningnan ko si Roy. Si Roy ay nagtatype na sa prepaid phone. Isang mensahe kay Garrett at Phil inakala ko dahil sa loob ng 30 segundo, nag-vibrate ang aking phone sa isang text mula sa unknown number na naglalaman lang ng 4 na salita. Panatilihin siya sa recording. Inilagay ko ang phone pabalik sa tainga. Isang interesting na tanong.
Sabi ko, ano sa tingin niya ang kakailanganin? Sabi ni Webb handa siyang maging generous sa perang kinita niya sa pagtaya laban sa aking factory. Isang pause. Kalayag, nililinaw ko lang ang source ng generosity. Curtis, gusto kong malinaw tayo pareho kung saan nanggagaling ang pera. Isa pang pause. Mas mahaba. Nang bumalik siya, may bahagyang nagbago sa tono niya. Ang professional smoothness ay nandyan pa rin, pero sa ilalim nito bahagya. Isang bagay na maaaring discomfort. Gusto niyang mag-alok sa iyo ng settlement, sabi niya. Makabuluhan. Sapat para muling itayo. Sapat para ano? Sabi ko sapat para makalimutan ko na umupo siya sa tapat ko sa kusina table habang natutulog ako ng 4 na oras sa gabi at kumakain ng kakilakilabot na sandwiches mag-isa, yilad away. Dahil hindi siya built para sa survival mode. Katahimikan. Siya ang nagbuo ng baha, Curtis. Sabi ko. Napakatahimik na ngayon ang boses ko. Mas tahimik ako, mas naramdaman ko ang isang solid na bagay na nabubuo sa ilalim ko. Isang bagay na wala mula Marso. Siya ang nagbuo nito at tumayo siya rito kasama ko at pinanood akong malunod. At pagkatapos ay lumabas siya patungo sa isang sasakyan na naghihintay na. Sabihin mo sa akin kung anong numero ang nagiging okay yon. Walang sinabi si Webb ng matagal. Pagkatapos, at maalala ko ito magpakailanman, sinabi niya ng mahina, malayo sa phone, na parang kalahati niyang nakalimutan na ako ay nandyan. Diana, sa tingin ko hindi ito gagana. At narinig ko ang boses niya sa background. Matulis, kontrolado, 2 salita. Gawin itong gumana. Itinaas ni Roy ang prepaid phone para makita ko ang screen. Isang text mula kay Garrett. Nasa sasakyan siya sa Clement. Black Audi, 50 yarda mula sa posisyon mo. Sinundan niya ang bus. Tiningnan ko ang bintana ng madilim na bus papunta sa parking lot. May Black Audi na naka-idle sa malayong dulo. Patay ang headlights. Nandoon siya. Sa isang kakaibang suspended na sandali, iniisip ko ang lahat ng kinakatawan ng sasakyang iyon. Ang sasakyan na naghihintay noong gabi na umalis siya. Ang sasakyan na, ngayon naintindihan ko, laging naghihintay, tahimik na nakaidle sa gilid ng buhay ko, habang nagtatrabaho ako at nagtatayo at nagtitiwala at walang ideya. Sabi ko sa phone, sabihin mo sa kanya na kausapin ako mismo. Sabi ni Webb, hindi yon. Sabihin mo. Sabi ko na ang kanyang asawa ay nakaupo sa isang bus 50 yarda ang layo, at kung may alok siyang gagawin, maaari niyang tingnan ako sa mata kapag ginagawa niya ito. Narinig ko siyang irelay ito. Mahabang pause. Bumukas ang pinto ng Audi. Eksaktong pareho siya. Iyon ang bagay na nagpaapekto sa akin. May bahagi sa akin na inasahan na magiging iba siya, na magmukhang kung ano siya. Pero naglakad siya sa parking lot na yon na may dark coat, buhok na naka-pullback, chin level, at eksaktong parang ang babae na nag-refinish ng kusina table kasama ko sa isang Sabado ng hapon, at tumawa nang magka-stain kami sa aso. Sumakay siya sa bus, huminto nang makita si Roy. May gumalaw sa mukha niya. Recognition, recalculation, takot, lahat nito sa loob ng kalahating segundo. At pagkatapos ay bumalik ang composure na parang shutter. Tiningnan niya ako. Sabi ko, "Hi, Diana." Sabi niya, "Mateo." Isang pause. Nakikita ko na busy ka. Nakasakay ako sa bus. Sabi ko, lumalabas na doon ang mga interesting na tao. Sinulyap niya si Roy. Wala kang ideya kung ano ang napasukan mo, sabi niya sa kanya. Sinabi ni Roy na may absolute serenity ng isang lalaking hawak ang 4 na ace. Kasali ako mula bago ang baha, in res kalayad. Mas matagal pa sa'yo. Bumalik siya sa akin. At sa isang sandali lang. Nadulas ang composure. Hindi masyado. Isang hairline fracture. Pero nakita ko ito at sa tingin ko alam niya na nakita ko. At sa tingin ko iyon ang sandali na naintindihan niya na ang bersyon ng Mateo kalayag na kanyang kinalkula, in-account, at dinismiss ay hindi ang bersyon na nakaupo sa tapat niya ngayon. Ano ang gusto mo? Tanong niya. Inabot ko sa aking jacket at inilagay ang envelope sa upuan sa tabi ko. Hindi ko ito inabot sa kanya. Pinabayaan ko lang siyang makita. Francisco Baldon, sabi ko. Curtis Webb, bawat account, bawat bayad, bawat usapan, lahat nito. Bigyan mo ng full cooperation ang mga investigator ni Roy.
Magbigay ka ng documented testimony, at siguraduhing harapin ng lalaking nagbago sa engineering report ang ginawa niya. Tinitigan niya ang envelope. At kung hindi, kung gayon si Garrett at Phil ay lalabas sa eskinita na yon na may 3 buwan ng documented evidence, ang financial records mula sa iyong account at maiden name, at clears throat. Isang detalyadong usapan sa pagitan mo at ni Roy na nire-record mula nang sagutin mo ang phone ngayong gabi. Tumigil ako. Si Gerardo mula sa insurance company ay makikita itong very interesting. Gayon din ang County EA. Katahimikan sa labas. Saan man sa dilim, ang Sampaga River ay tahimik na gumagalaw sa lungsod sa paraan na lagi nitong ginagawa. Indifferent at hindi nagmamadali, walang pakialam sa ano ang nalunod nito o ano ang sa huli ay ginawang posible. Tiningnan ako ni Diana ng matagal. Pagkatapos ay umupo siya. Ang full cooperation agreement ay nilagdaan 11 araw pagkatapos. Si Francisco Baldon ay na-indict sa 4 na counts, kabilang ang criminal negligence at falsification of public records. Si Curtis Webb ay sumuko sa kanyang license at nakipagtulungan sa prosecutors kapalit ng reduced charges. Binuksan ng county ang buong review ng flood barrier maintenance sa buong Sampaga Basin. Ang orihinal na report ni Roy Quezon ay opisyal na ipinasok sa public record na may tamang petsa, tamang amendations, at ang kanyang pangalan dito na hindi na bago. Umiiyak siya nang sabihin nila sa kanya. Hindi niya akalain na nakita ko. Nakita ko. Tungkol naman sa akin, dumating ang insurance settlement, ang buong halaga. Nakakatawa kung gaano kabilis gumalaw si Gerardo nang pumasok ang mga salitang criminal conspiracy at county liability sa usapan. Ang Kalayag Precision Parts ay nag-groundbreaking sa bagong facility 8 buwan pagkatapos. Bumalik ang 43 empleyado. 3 pang bago ang sumali sa kanila. Paminsan-minsan ay sumasakay pa rin ako sa bus. Hindi dahil kailangan ko. Ang room 114 na ay malayo na sa likod ko ngayon, pero may mga Martes ng gabi na sinasakyan ko ang 640 para umupo sa likod, panoorin ang lungsod na dumaan, at maalala kung ano ang pakiramdam na maging isang lalaking walang natira. Bago magbago ang lahat. Nagretiro si Roy Quezon sa Tagsibol. Binigyan siya ng county ng formal apology na tinanggap niya ng isang tango at walang speech. Sa kanyang huling gabi sa pagmamaneho, dinalhan ko siya ng kape mula sa cart sa labas ng downtown station. Kinuha niya ito, tiningnan ako. Sinabi niya, alam mo, hindi mo na kailangang gawin yon. At sinabi ko, Roy, dinadala mo ako pauwi nang walang ibang mapupuntahan. Magdadala ako sa iyo ng kape hanggang sa wala na sa atin ang makain nito. Tahimik siya sandali. Pagkatapos sa unang at tanging pagkakataon sa buong 2 taon na kilala ko siya, si Roy Quezon ay mumiti. Isang tunay. Ang buo. Sinabi niya mag-seatbelt, Mateo. At nagmaneho siya. May isang bagay na lagi sinasabi ng aking ama. Pwede pang mas masahol. Nandyan pa rin ang daliri. Hindi siya mali. Pero narito ang hindi niya sinabi sa akin. Minsan ang baha ay hindi darating upang wasakin ka. Minsan ito ay darating upang ipakita sa iyo eksaktong kung sino ang nakatayo sa tabi mo at kung sino ang humahawak pabalik sa tubig. Alamin ang pagkakaiba. At lagi bumili ng kape sa bus driver. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, sumali sa aming komunidad sa pamamagitan ng pagpindot sa like button at mag-subscribe para sa higit pang tunay, raw, at family-centered na mga kwento. At tulad ng lagi, salamat sa pagiging bahagi ng mundong ito.